Siblings. Kami po ay nagmamayari ng printing company. Sa mga birthday, kasal, graduation at iba pa. At kahit sa mga kabuhayan, palaging may nakikita tayong malalaki at makukulay na tarpaulin. Dito nakasulat ang pagbati, impormasyon, promo o kaya'y paalala. Pero alam mo bang ang paggawa ng tarpaulin ay maaari mo ring maging kabuhayan? Kaya tara, kilalanin natin ang Rosales siblings at alamin kung paano ginagawa ang isang tarpaulin. Ang mga kailangan po natin sa pag-print ng tarp, una lahat po ay computer natin. Pangalawa, ang tarp machine. Pangatlo, yung media natin, yung mismong tarpaulin. At yung eyelet puncher para makapag-provide po ng isang buong produkto ng tarpaulin machine. Ituturo ko po sa inyo ang proseso ng paggawa ng tarpaulin. Mag-umpisa po tayo sa sukat. Kung ano ho ang request ni client o ng kliyente natin na sukat ng tarpaulin na babagay sa kanyang kaarawan, kabuhayan. Ngayon, andito po tayo sa computer para iset kung ano ang dimension na kailangan natin. Halimbawa, ito po ang layout o logo o design ni client. Ito po ang sukat, 2 by 3. 3 feet ang haba, 2 feet ang height. Ito po ang naaprobahang logo. Ngayon po, after natin i-layout, ipiprint po natin ito sa ating tarpaulin machine. Ngayon, ipaprocess ko po na maiprint ito sa ating machine. Karagdagan tips po, pag tayo po ay nagle-layout, maigi po na mas malinaw o visual po ang logo o size o font na gagamitin natin. Depende kung ano ho ang gusto ng ating kliyente. Pagdating naman po sa kulay, mas maganda po light color siya. Lalo na kung ito ay gagamitin sa mga kaarawan. Dito po, ilalagay po natin ang ating layout sa rendering machine ng printer natin. Iset po natin ang sukat at kung anong profile po ang gagamitin para maintindihan ng makina kung paano niya ipiprint galing sa ating computer. Ngayon po, kailangan natin lumipat sa ating machine. Ngayon po, nandito naman po tayo sa ating tarpaulin machine. Ang print area niya po is 6 feet. Ngayon, simula po dun sa computer, dito naman po ipiprint natin ang ating layout. Dapat po, lagi nating babantayan ang ating print para po hindi masira ang quality o kalidad ng ating trabaho. Lalo na para makita natin kung merong nagbabanding o nagpapaktaw na bulag. Habang iniintay natin matapos ang print ng ating machine, may mga tips ako na ibibigay sa inyo na dapat para mapanatili ninyo na maayos at kalidad ang print ng ating mga machine. Una, lagi nating i-cleaning yung head ng ating printer kasi ito ang pinakabuhay at puso ng ating tarp machine. Pag ito ay nasira o na-damage, mawawala ng quality ang ating trabaho. Ngayon po, malapit na rin po matapos ang ating piniprint. Patutuyuin natin ito ng saglit at ikakat natin ayon sa kanyang sukat.
Kung gaano naman po katagal ang print nito, ang size na 2x3 ay nasa 5 to 6 minutes ang isa. Ngayon po, patapos na po ang ating print. Tapos na po siya ngayon. Ang gagawin naman po natin, ikakat natin siya, tapos lalagyan po natin siya ng eyelet para po masabit nila kung gusto nila isabit. Ngayon po, ikakat natin siya ng cutter. Lagi lang po nating ingatan, baka pati po ang ating daliri ay maputo. Ito na po ang ating tarp. Ngayon, lalagyan po natin ito ng eyelet. Kakat lang po natin sa tatang sukat. Lagi niyo pong ingatan ang paghawak ng gunting. Tapos na po natin i-cut yung tarpaulin natin. Ngayon, pupunta po tayo sa eyelet area. Ngayon po, nandito tayo sa ating eyelet machine. Lalagyan po natin to ng eyelet. Ang sukat po nito ay 10 mm hole. Standard po para sa lahat ng mga birthday tarps at saka mga small occasion tarps. Yan po, meron na pong eyelet. So lalagyan po natin ang 4 na kanto. Ingatan lang po natin ang ating mga daliri. Baka masama hong mabutas. Ito na po ang finished product natin ng tarpaulin na 2x3. Wow! Mula sa computer design hanggang sa aktual na printing, mabilis lang pala ang proseso. Pero, paano nga ba naisip ng magkakapatid na ito na pumasok sa ganitong kabuhayan? Yung kabuhayan ng printing or yung micrographics, yan yung pangalan ng aming maliit na kabuhayan. Ano? Nag-umpisa siya dun sa brother ko talaga, si Mark. Kasi siya yung founder and brain talaga. Kasi siya yung very creative. Kasi ako, nag-work ako sa isang corporate company. And then, as well as my younger sister, which is Alexa, meron din siyang corporate na pinagtatrabahuhan. Ngayon, nung una, nagtatrabaho rin din ang aking kapatid sa labas. Namamasukan pa lang siya din. Sa mga maliliit din na printing o tinatawag na mga signage making or tarpaulin making, gano'n dati. Ngayon, bigla niya naisip one day, creative naman siya eh. Bakit hindi kaya siya ang mag-umpisa? So, si Micrographics, nag-umpisa lang siya sa paggawa ng t-shirt. Kasi mura lang yun eh. Mura lang din yung mga equipment nun. Tapos, yung mugs, kasi mura lang din ng mga panahon na yun. Tapos, dumating mga panahon, ang mga kliyente namin, may tinatawag na word of mouth. So, hindi kami nag-promote. Wala kaming promotion sa social media dahil hindi pa naman uso yun nung unang, di ba? So, more likely, ano lang siya, word of mouth. Tapos, dito naman sa area namin, sa Caloocan, nag-open din kami. Open tong maliit naming kabuhayan sa mga walk-in. So, yun, pumunta sila, then kumalat ng kumalat, hanggang lumago na kami. So, from t-shirt, dumako na kami sa paggawa ng tarpaulin, signages, billboard, kiosk, hanggang sa dumating na rin kami sa pagko-construct ng mga maliliit na coffee shop, pet shop, interior designing ng condo, na ang nagtitiwala uli ang aming mga matatagal na kliyente na. More likely, ako more on the connections, marketing resources, connections, yan. So, dahil sa mga corporate clients ko din na nagbibigay ng tiwala sa amin,
yun naman ang naitutulong ko dito sa aming kabuhayan. So, kung ako po ay nasa marketing side, no, na tumutulong sa resources at connection, yung kapatid ko naman po, na si Mark, nasa production. Siya naman po talaga yung nag-head sa production namin, kung ano yung mga materyales, paano yan gagawin, nagmamanage sa mga tauhan namin, mga napakababait, talagang mapapagkatiwalaan. Yung bunso ko naman kapatid, which is si Alexa, siya naman yung more on the financial fundings, documentation, sa mga government relations, kasi siya naman yung porte naman niya yun. Sa dami ng okasyon at events, hindi mawawala ang demand para sa tarpaulin. Kaya't mahalaga ang pagiging creative, mabilis, dekalidad na produkto at maayos na serbisyo. Ngunit magkano nga ba ang kailangang puhunan at magkano ang kita dito? Para naman po sa mga gustong mag-umpisa ng ganitong kabuhayan, katulad sa amin, meron po kaming tarpaulin printing. Nag-umpisa po kami sa pag-outsource sa labas. Nag-umpisa kami sa halagang 90 pesos. Sa 2x3 po na tarpaulin, pag pinaprint po namin siya sa labas, 15 pesos per square feet. So, sa 2, ang computation po namin is 2 times 3 times 15, which is equivalent of 90 pesos. Sa aming shop po, ipapasa namin siya sa halagang 25 pesos per square feet. So, 2 times 3 times 25, equivalent to 150 pesos. So, kumikita po kami ng halagang 60 pesos per 2x3 feet na tarpaulin. Alam niyo ba na pwede kayong kumita ng higit pa sa 60 pesos? Ito ay ang pag-i-invest sa ating negosyo ng halagang 15,000 o 15,000 pesos. Ito ay ang mug press, t-shirt press, and silk screen. At pwede kayong kumita ng halagang 60 to 40% ng inyong in-invest. Mula sa puhunan sa makina at materyales, napalago nila ang kanilang kabuhayan. Ate Angel, sa kabuhayan niyo bang ito ay may napagdaanan din kayong mga pagsubok? Yung halos wala kami maipasweldo. Mga panahon na yun na hindi magandang economic ng Pilipinas. So, yung mga katulad namin nasa industriya ng printing, medyo bumapang talaga. Pero again, sa tulong ng Ama, hindi kami nawala ng pag-asa. Nanalangin kaming magkakapatid, nagbuklod-buklod kami. Sinabi namin, nakakayanin namin to. Kahit anong mangyari, basta nandyan ang Ama. Yes, kasi alam naman natin, everybody's has a problem in terms of funds, di ba? Pera. Lalo na sa ganitong kabuhayan. Kasi itong kabuhayan na to, kailangan mo magbayad ng material cost, kailangan mong magpasweldo, kailangan mo mag-maintenance ng maraming machine. Lakas ng loob. Risk. You need to take the risk kasi hindi lang yan masarap kumbaga, hindi lang yan masaya sa una. Masaya yan sa una kasi, wow, ang daming kliyente, ang daming customer. Pero at the end of the day, magkakaroon ka ng problema yan sa funds, sa mga tao, pwedeng maraming umalis na tao sa'yo, pwedeng maraming hindi magtiwala sa iyo na kliyente. Pero dapat meron kang malakas na paninindigan sa buhay. At syempre, tiwala sa Panginoong Diyos. Hindi man naging madali ang lahat, pero nagsikap sila at ginawang inspirasyon ang kanilang mga magulang. Sige, dun sa 7 taon ng pag-growth ni Micrographics, unang-unang pinapasalamatan namin ay ang ating Panginoong Diyos. Kasi siya talaga siya yung nagbigay sa amin ng lakas. Sino yung mga lalapitang tao? Una, itong lugar na to, binagkaloob to sa amin ng lola ko na namayapa na nasa ngayon. No? So, siya talaga yung unang nagtiwala sa amin
Kasi kung walang nagtiwala sa'yo, mahirapan ka eh. Paano ka magpapatayo ng ganitong negosyo eh. So siya yung unang nagtiwala, tapos ang Ama o ang Panginoong Diyos, kasi siya yung nagtulak sa amin kung sino yung lalapitan naming tao sa labas. Ito yung mga sinasabi kong marketing connections, na pinagkatiwalaan kami ng mga executive ng malalaking kumpanya para gawin ang kanilang marketing peripherals. So ito yung mga tarpaulin, signages, billboard. Ano naman po ang maipapayo ninyo sa mga nais ng ganitong kabuhayan? Magbibigay ako sa inyo ng 3 tips. Una, magsusulat tayo lagi ng inventory, expenses, at ang pinakahuli ay marketing. Marketing planning kung paano natin to ibebenta sa merkado. Bakit kailangan natin lagi maglagay ng inventory? Para malaman natin kung ano pa yung enough na meron tayong stocks. Para makapag-restock tayo at malaman natin kung ano yung lumalabas at pumapasok sa atin. Para naman po sa expenses, malaman natin kung ano yung ginagastos natin, ano yung mga kailangan nating pangbilhin, ano pa yung paano natin mamamanage yung ating finances. And lastly, yung marketing planning, para malaman natin kung paano tayo makakabenta, paano tayo kikita, and lastly, para malaman natin kung paano natin maibabalik ang ating puhunan. Bilang mga Iglesia ni Cristo, natutuhan natin na sa lahat ng plano sa buhay, dapat ay laging isangkuni at itiwala ang mga ito sa ating Panginoong Diyos. Siya ang magbibigay ng tagumpay at kahit anong hirap, tiyak na siya ang lagi mong magiging kaagapay. Sa success na binigay sa amin ng Diyos, 7 years sa si Micro, tinitignan ko siya 5 years from now, mas lalo pang lalaki. Pero lalaki siya dahil sa tulong ng Panginoon Diyos. Proud ako na nagde-design Nagpiprint ng tarpaulin at maraming signages. At ng t-shirt mugs! Dahil trabaho ko to!